Buong akala na isang Vietnamese student, solo niya ang uupahang condominium unit. Pero ang unit owner na nagpapaumpa, kasama pala niyan titira rito. Ang masaklap, mahigit 100,000 piso na ang naibayad ng biktima sa suspect. Narito ang report ni Von Aquino. Uupa raw sana ng condominium unit sa Taft Avenue sa Maynila habang nag-aaral ang isang Vietnamese national na itatago natin sa pangalang Andrea. Pero sa halip na may komportableng matirhan, nilinlang at pinaikot-ikot umano si Andrea ng nagpakilalang unit owner na si Maria Luisa Dumokmat. Kwento ni Andrea, nagkasundo raw sila sa halagang 15,000 pesos kada buwang renta para sa fully furnished na condo unit. Nagbayad daw si Andrea noong October 6 ng 60,000 pesos para sa 2 buwang advance payment at 2 buwang deposit. Nangako pa raw ang suspect na makakalipat na siya nitong November 22. Pero imbis na buong unit, bed spacer lang pala si Andrea at ang kasama niya. She said, now I cannot move out, so I just live here with you. And we didn't agree because we just rent a unit, not live with her. At para masolo ang unit, pinagbayad pa raw siya ng karagdagang 45,000 pesos para makalipat ang nagpapaupa sa ibang unit. Pero kahit nagbayad na, hindi pa rin tumupad sa usapan si Dumokmat. If you cannot go, you stay with me. I don't agree. So just return our money. So she deny anything. She deny everything. She just agrees. She gave me 15,000 in the receipt. She deny 105,000. So I was very worried because it's a really big amount. It's all my money. Dito na nila inireklamo sa barangay ang nagpakilalang unit owner, pero hindi pa rin daw naayos ang gusot. Dito na siya humingi ng tulong sa mga pulis hanggang maaresto ang suspect. Bagamat aminado si Dumokmat na inuupahan lamang din niya ang unit, wala raw siyang nakuhang 105,000 pesos mula sa Vietnamese. Pumayag sila dahil nasa kontrata bed space. Sabi nila hindi daw buong kwarto. Paano ko bibigyan buong kwarto? Saan ako titira? 3 kami. Sabi kong gano'n. Hindi sila pumayag. Papakulong na lang ako pero hindi ako bayad 105,000 na hindi ko naman na nagastos o nakuha sa kanila. Desidido naman ang biktima na kasuhan ng suspect sa pag-asang maibabalik pa sa kanya ang kanyang pera. Maharap sa kasong estafa ang suspect. Ito ang unang balita sa Maynila. Von Aquino reporting.